We now proceed to the gentleman in red, our Deputy Speaker, the Honorable Dante Marcoleta. Salamat po, Chair Mike, Chair Alvarado. Chair Mike, kaninang nagbi-briefing tayo, nakikita ko lahat ng pagmumukha natin, malungkot na malungkot tayong lahat. Kasi parang nga nangyari, isang pelikula na pinanood natin ng 100 beses. Pagkatapos, ikukwento pa. Alam na natin eh. Halimbawa, tayo ang pinakamabagal o isa sa pinakamabagal sa buong mundo, maski sa Asia. Bukod sa mabagal, mahal pa. So wala ka talagang kapupulutang magandang halimbawa. Pasensya na po kayo, DICT and NTC. Pero lahat po ng kinuwento ninyo ay hindi na po nakapagtataka, kagaya nga sinasabi namin. Matagal na po namin alam yon. Siguro po nakakatuwa lang ay naging honest naman kayo para sabihin yung napakalaking problema po ng industriya natin. Pwede ko bang malaman, Mr. Chair, sino po ba ang pinaka-primary na responsible na opisina kung pag-uusapan po ay telco? Baka gustong sumagot po para sa kanila na po manggaling. The ICT is recognized. Kayo po ang mother agency. Baka po pwede kayo sumagot dito sa katanungan ng kagalang-galang Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Congressman Marcoleta, the primary regulator is the National Telecommunications Commission. Ang DICT po, ang trabaho niya as per RA 10844, because of its newly instituted department, is to help in the policy making. So such as yung mga spectrum management, yung mga open access, kami po yung tumutulong dyan in making those policies. Tapos ngayon, si NTC na ang taga-pasunod nyon sa mga telecommunications company. So yun yung pagpabago po ngayon. Pero ang regulator, ang magpapa-enforce ng kanilang mga bago na at saka yung mga existing laws is the NTC po. Tama po ba yun, Commissioner Cordoba. Yes, Your Honor. Tama po. Ang totoo po niyan, nandyan nga po sa batas Republic Act 7925. Sa Section 5 po kasi sinasabi na kayo po the NTC shall be the principal administrator of this act. And as such, shall take necessary measures to implement the policies and objectives set forth in this act. Bago po yun, Commissioner Cordoba, doon po sa Section 4 kasi nung batas na naturan, 7925, sinasabi po roon ang Declaration of National Policy. Halimbawa po sa Section 4A, ang sinasabi po, a fundamental objective of government is to develop and maintain a viable, efficient, reliable, and universal telecommunication infrastructure using the best available and affordable technologies as a vital tool to nation building and development. Tama po ba yun, Commissioner Cordoba? Tama po, Your Honor. Pwede po ba nating sagutin ng may katapatan kung ito pong Section 4A ay ganap na pong nagampanan ng NTC? Actually, Your Honor, marami po tayong kailangan gawin, Your Honors. Sa makatwid, hindi po pa talagang ganap na nagampanan ito. Opo, marami pa pong improvement na kailangan pong gawin, Your Honors. Kung halimbawa po, 10 ang gagawin ninyo, ilan na po ang nagawa ninyo insofar as Section 4A is concerned?
Actually po, Your Honors, ano po kasi, the list will never end po, ano? Kaya po dagdag po ng dagdag ang kailangan namin gawin. So tuloy-tuloy lang po naman kami. Like ngayon po, ang una po namin napansin is that ang naging problema po, kunwari po sa pag-roll out, ay ito pong nahihirapan po sa mga local government units. Kaya po nagtutulungan po kami with other government agencies para po matulungan sila na makakuha po ng mga permit at makapagtayo Ang gusto ng po mga kailangan na infrastructure. ilarawan, Commissioner, ay nasaan na tayo kung ang pag-uusapan ay itong Section 4A. Sapagkat ang pinag-uusapan po rito, viable, efficient, reliable, and universal telecommunication infrastructure. Saan tayo? In a scale of 10, saan po tayo? Siguro po, Your Honor, mga sa mga 60 to 70% po tayo, Your Honor. Masyado naman natin optimistic yun, Mr. Commissioner, para ka namang nagbibiro. Palagi ko nasa 2 ka lang. Alam po ba ninyo, Commissioner, itong buong Section 4, doon sa mga sub-paragraph, 4 na beses pong binanggit yung salitang affordable rates. Binanggit po yun sa Section 4A, binanggit din sa Section 4B. Sa Section D, binanggit nga yung reasonable. At sa Section F, binanggit na naman yung affordable rate. Ang ibig sabihin po nito, kahit ano pong sabihin natin, hindi tayo makaiiwas sa pananagutan na sa kanyang kabuuan, dapat ang serbisyo pong may pamigay natin sa ating mga mamamayan ay talagang abot kayang rates po ng telecom services. Tama po, Commissioner. Yes, Your Honor. Sa ngayon po kasi, kagaya po ng pagtatapat na rin ninyo, hindi po tayo gaanong nakalalayo dun sa napakalaking gawain na dapat sana ay naibaba na natin ang rates ng telecom. Halimbawa nga po, yung sinasabi nila, sa Asia po ay tayo pa rin ang lumilitaw na pinakamataas. $1.42 kung ikukumpara po sa Vietnam, 57 cents. At meron po ako nabasa, Mr. Commissioner, na isang latalain na kung ikukumpara natin sa India, parang ang 1 gigabyte po sa India is 0.09 cents, US cents. Sa makatid, talagang napakalayo po natin kung pag-uusapan ay yung tinatawag na affordable rates na pwede nating ibigay. Alam ko po na maraming problema. Pero dahil kayo ang sinasabi naman ng batas na kayo ang primary administrator nitong batas na ito, hindi po tayo makaiiwas na gampanan natin ito, Mr. Commissioner. Tama po ba yun? Yes, Your Honor. Actually, kaya nga po, Your Honor, matagal na po rin namin binabanggit, paulit-ulit po, na sa ibang bansa po kasi, ang ginagawa po ng gobyerno, it's a trend, nandyan po, sinabit po namin sa inyo ang listahan, ay ang ginagawa po ng gobyerno ay sila po ang nagtatayo ng capital expenditure. Narinig ko Na po, binanggit, Commissioner, narinig ko po yun. Kasi sa RA 7925, dinidistinggi naman kasi sa Section 4E na ang talagang public telecommunication services shall be provided by the private sector. yes, yes, Your Honor. Gusto pa ninyong ipatanggal ito para sa ganun, wala na po kayong may dadahilan. Actually, Your Honor, hindi naman po. Ang provider pa rin po ay ang private sector, pero ang ginagawa po kasi ng ibang bansa ay gumagastos po ang gobyerno para po makarating sa kanila po mga consumers. You mentioned Vietnam, Your Honors. Actually, there are 2 telecoms in Vietnam and both are owned by the government po. Kaya po sa madalit salita, gobyerno po ang nagro-roll out ng telecom infrastructure po sa Vietnam. Ganun po talaga yon. Nagkataon na ang batas natin kasi pinamahala sa private sector pero hindi naman nangangahulugan na hindi tutulong ang ating pamahalaan, hindi po ba? Opo. Actually, Your Honors, nung time pa nga po ni President Arroyo noong year 2005-2006, ay yun na nga po sana ang sinisimula natin yung po National Broadband Network.
Kung sinimulan po yun noong 2006, 2007 ay isa po sana tayo sa nanguna sa paglagay ng national backbone at yung po mga telcos ay maglilista lang po from the government. But since that time po ay wala na pong action on the part of government na gawin yun except po nitong time na po ni President Duterte na sinimulan na po ng DICT ito pong national broadband backbone na kanila pong sinisimulan na pong gawin. So Pero, since 2008, 2009 hanggang ngayon po, time ni President Duterte, ngayon lang po sinimulan. Kayo po ang principal administrator ng Republic Act 7925. At bilang administrator po, narito po yung ilan sa dapat ninyong gawin. Kasi sinasabi ninyo na parang ang gobyerno ay parang nauhuli sa pagtulong. Kayo po ang kasangkapan, kayo po yung nire-represent dito ng gobyerno. As principal administrator, nakalagay po sa batas, ito po, Section 5A, adopt an administrative process which would facilitate the entry of qualified service providers and adopt a pricing policy which would generate sufficient returns to encourage them to provide basic telecommunication services in unserved and underserved areas. Ano na po yung ginawa ninyong mga proyekto at mga hakbang para matupad po yung Section 5A? Actually po, ang pinakahuli po namin nagawa is nagpa-bid po kami ng third telco, Your Honor. Kaya po nakapasok po itong dito. At saka po ngayon, sa totoo po, marami na pong value-added service providers ng internet. Actually po, nandiyan na rin po si Converge. So, marami pong pumapasok. Actually, Your Honors, ang nagiging aming problema lang is pag nakikita po nila ang 60-40 na requirement na ang magpapasok po ng pera ay ang foreign, pero 40% lang ang kanilang ownership, ay napakarami na pong umatras nung mabasa po nila yon. Kaya nga po... Kailan po ba naging batas ang RA 7925, Commissioner Cordoba? 1996 po, Your Honor. I think 1995, 1996. Bakit ngayon lang kayo nagkukumahog? 1996 pa pala yon. Pero itong objectives na ito na binabanggit sa batas, dapat sana nagawa na ninyo sa lalong madaling panahon, hindi ba? Actually, Your Honors, matagal na po namin sinisimulan yan. Kaya lang po ay, kunwari po, yung pong tanggalin ang 60-40 requirement ay nagtatagal po. Hindi pa po yun bibigay. Kasi meron pong kaparis po nung nakaraang kongreso, halos matapos na po yun pero hindi po natapos. Madali lang naman po kasing gawin yun dahil ang sabi po kasi sa Constitution, public utility ang dapat 60-40. But ang nag-describe naman po or naggawa po ng definition ng public utility is a Republic Act, which is a Commonwealth Act po, yung Public Service Act. So kung amyenda po yun, marami pong papasok sa atin na foreign investors po agad. Commissioner Cordoba, kung papalarin ka, kasi yung bill namin dito, nabasa na on third reading, nasa Senado na yata yun. Opo. Ito yung maaring pagpapalit ng definition ng Yes, correct po. service. Ngayon, maghintay ka kung sakasakaling magkaroon ng katuparan yon. Yun nga po, sana nga po. Dito pa lang sa binabanggit ko, maski wala yon kasi sinasabi rito, adopt an administrative process. Ibig sabihin, maski sa opisina mo, pwede mong gawin yon. Lalong-lalo na kung makikipagtulungan sa'yo ang Philippine Competition Commission. Wala namang magbabawal sa'yo na makipag-coordinate ka. Para sa ganon, kapag ka nagkaroon ng isang mabuting competition, mapapababa mo ang rates ng ating telco services, hindi ba? Opo, opo. Actually, yan nga po ang ginawa namin dito sa third telco bidding. Katulong po namin ang PCC. Pero sa ngayon lang yon. Ibig sabihin, 1996 pa yon. Mukhang masyadong natagalan bago kayo nag-react kasi.